First of all, I want to say thank you to all of you guys to attend to my birthday parties to my daughter. And thank you, Lord, for everything to help me. And especially to my birthday party to my daughter. Because until now, I can't believe it. It was able to cover all expenses. Her birthday because of you, God. And also, Mommy ni Teddy. Thank you, Mommy. And to all staff to coordinate her birthday. Thank you so much. Dito na tayo sa question and answer. Anong una mong naisip na lamang mong babae si debutante? Of course, I was surprised when I see my baby is girl. Kasi may boy na ako, so hinihiling ko talaga ng babae naman. So, thank you, Lord. Because I'm not go to clinic for ultrasound. Kasi that time, wala pang magandang trabaho, so wala pang magandang income. I'm very happy because I have a girl in my life. That's it. Question number 2. Paano bang maging anak si debutante? Ay, gusto kong tanong to. Lagot ka sa akin, Mimi. You know what? I'm very happy because I have Mimi. She is very kind daughter because she always obey me whatever I want. Diba? Napakabait niya. Sinusunod niya talaga ako. And I like to her that she say something to me. Na-hurt ako sa sinabi niya. She said she don't go to the another country because of me. She want to take care of me until old. Thank you, anak. I love you. Question number 3. Kailan ko na-realize na dalaga ng anak ko? Mimi, lagot ka sa akin. Ito na yun, totoong buhay mo na to. Actually, we are not together since to grow up my kids. Kasi nga, focus ako sa trabaho. My mother and father, she take care of my kids. Sila talaga nag-aalaga, kaya I'm so lucky, lalo nung nabubuhay pa sila. Sobrang lucky ko na may magulang akong napakabait at maintindihin sa lahat. Kaso wala talagang ganun. But I realized she is teenager that time. She is artistic and she told me when I'm go home, she have a crush. Oh my God, lagot ka, Mimi. But I'm so glad to hear that because she say to me and she did not secret on me. Diba? Kanya kami mag-usap ng anak ko like a friend. Kasi mga bata ngayon matitigas ng ulo, kailangan mong suyuin, kailangan mong alam mo yun, alam nyo yun, kailangan nyo siyang kaibiganin ang mga bata ngayon. Kasi kung dadaanin natin sa galit at sa kung ano pa man, nagre-rebelde ang mga bata eh. Hindi tulad sa atin dati yung kapanahunan natin na isang sigaw lang, isang pagmulatan lang ng mata, takot na eh. Ngayon yung mga bata, nanay na ang takot at tatay, hindi na anak. Baliktad na ang mundo ngayon. Wait lang, ito pa. Because every time when I go home, we talk like a friend. And syempre tinatanong ko every time na uuwi ako, what happened in the whole week and study and life. Kaya nag-usap kami ng like magkaibigan kasi ayoko silang maglihim sa akin. Yun lang, ganun ako magpalaki, even na hindi ko alam sa ibang magulang na tama ba yung pagpapalaki ko sa mga anak ko, or alam niyo naman kasi hindi talaga ako kasama nila na lumaki. Kaya hindi, alam niyo yun, ang hirap ng wala sa tabi ng mga anak, sa totoo lang. Sobrang hirap, lalo na syempre parang yung isip mo na sa mga anak mo, sa pamilya mo, pero ang katawan mo na sa trabaho. Sobrang hirap, pero need nating mag-sacrifice para mabigyan sila ng magandang buhay. Syempre hindi ko man naranasan yung
Mga ganyang-ganyang bagay. Ang isip ko kasi pag hindi ko naranasan na magkaroon ng ganong bagay na maganda o gusto ko iparana sa anak ko. Kasi syempre naranasan ko na nga maging mahirap. Syempre, ang pangarap ko naman, maranasan ng mga anak ko na hindi naman sobrang yaman. Kumbaga, maranasan nila yung maging masaganang buhay. That's it. Question number 4. Ano yung pinaka-proud ka kay debutante? Magandang tanong din yan. Ang gaganda ng mga tanong nyo, ha? Pantalang buhay. Really, I'm very proud to my daughter because she is a very strong woman. Totoo yan. Napaka-strong niyang bata na yan. Kahit sa dami naming pagsubok na dumating sa buhay namin, sa awa ng Diyos nalalagpasan namin. Kasi because of God, syempre. Hindi namin malalagpasan kung hindi kami humingi ng tulong kay God at hindi namin malalagpasan ito kung hindi din kami tinutulungan ni God. Because of God. And He guide and protect to all the strange and trial here life. Totoo yan. Question number 5. Anong advice mo kay debutante? Tatandaan mo to, anak, ha? My only daughter, I advise to you, you never change. Kasi mabait ka naman. Alam kong bata, sobrang bait mo. Maintindihin ka. Alam ko yan. Kaya huwag ka magbabago, ha? At tama lang yan, paminsan-minsan maging maldita ka. Never change your attitude and you must be kind person and long patient to anyone deserve it. Yan ang sinasabi ko. Sa mga taong deserve nila na maging mabait ka, okay yun. Pero pag alam mo nang niluloko ka at parang ginagago ka na, kailangan mo din maging tiger katulad ni mama. Kailangan mong lumaban. Siyempre, pag alam mo nang niluloko ka, diba? Kailangan mo maging strong kahit wala si mama sa tabi mo kasi katulad yan, malayo ako sa'yo. So, hindi tayo nakakapag-usap ng tayo lang na nandyan si mama lagi sa tabi mo. So, kailangan mo maging strong. Ang kausapin mo si Lord, yan. At sometimes kapag may decision kang you are confusing, hingi ka ng sign kay Lord. Si Lord talaga ang the best sa lahat. There's God to guide you, to protect you. And if you are tired, you call Him. And if you are discouraged into your life, talaga magpe-pray ka lang, anak, kung nadi-discourage ka na or sobrang napapagod ka na. Magpe-pray ka lang, tsaka huwag kang susuko kasi ginagabayan tayo ni Lord. 'Di ba? Sabi ko nga sa'yo, mag-pray ka lang. Lahat ng problema, walang binigay sa ating si Lord na walang solusyon. Lahat yan may solusyon. The best si Lord. Kaya kaso, alam mo yon, sometimes nadi-delay lang yung hinihiling natin at sometimes advance kasi hindi lahat ng gusto natin ura-urada nandyan agad. You do something para ibigay sa iyo ni Lord. So, kailangan mag-pray talaga para kung yan talaga karapat dapat na ibigay niya sa iyo. Kasi tama si Lord kung ibibigay niya lahat ng hinihiling natin, wala na. Katulad ngayon, ang gulo na dyan sa Pilipinas. Ang dami ng krimen at hindi kaya sinasabi ko sa iyo, magpipray ka umaga at gabi, lalo kung aalis kayo, magpipray kayo palagi. Yan ang advice ko, mag-pray ka palagi. And sa pag-aaral mo, alam ko naman na hard study. Alam ko naman na nag-aaral kang mabuti. Kaya hindi ko naman kailangan ulit-ulitin sa'yo na masaya ako pag nakatapos kayo, of course. Sinong hindi magulang na hindi maging masaya pag nakatapos ang mga Siyempre masaya, 'di ba? Lalo kung nakamit nyo na yung mga pangarap nyo sa buhay. Siyempre masayang-masaya ako. Siyempre yung pinaghirapan ko, alam mo yun, napawi kasi nakita ko yung mga anak ko natupad na yung mga pangarap nila. At yun nga, sana yun ang hinihiling ko din kay Lord na magkaroon kayo magandang buhay, masayang pamilya. Kahit si mama ganito, okay na ako sa mga apo ko. Sa mga anak ko, masayang-masaya na ako. Yun lang naman. Lagi mong tatandaan, nandito kami para sa iyo, anak.
Lalo na ako, mahal na mahal kita. That's why I give you. I try all my best to give you all you want. Wag lang sasakyan muna kasi wala pa tayong ipon. Yun lang. I love you, anak. Makapagtapos ka ng pag-aaral, makamit mo ang iyong pangarap. That's all. Question number 6. Anong pinaka-namiss mo sa debutante nung bata pa siya hanggang ngayon? Sa totoo lang, hindi ko naman talaga sila nakasama dahil nag-focus na ako sa trabaho nung bata pa sila. Sabagay, hanggang ngayon din naman, hindi pa rin naman ko sila nakasama. Ilang taon lang naman ako minto, 1 taon kalahati. Hanggang ngayon, hindi ko rin sila nakasama kasi nagtatrabaho pa rin ako. Because kailangan kong mag-sacrifice na malayo sa tabi nila kahit na walang nagbabantay kasi nga gusto kong maibigay yung mga gusto nila na hindi ko naranasan nung bata ako. Although napakabait ng magbulang ko kasi lahat kami pinag-aral. Biruin mo, sa hirap pala magpa-aral, no? Apat na bata, sabay-sabay. Ang hirap nun. Lalo, isa lang kumakain. Kakaubos ng buhok talaga. Ang hirap magpa-aral ng mga bata. Tapos lalo yung mga anak mo, pasaway, ay naku, wag na lang pag-aralin. Ipunin mo na lang para pagtanda mo, may naipon pa. Pero sa mga anak ko, ang na-miss ko sa kanila, yun ngayon nag-uusap kami ng parang magkaibigan lang. Kasi, syempre, kasi ayoko magtago sila sa akin eh. Ayoko sila maglihim na, yun nga, syempre may mga bata kasi na takot sabihin sa magulang. Yung mga sekreto, yung katulad niya, mga crush, ganyan. Alam mo yun, kasi unang-una sa lahat, ang naintindihan ko sa henerasyon ngayon, kailangan mong kaibiganin ng anak mo para hindi sila maglihim sa'yo. So, bibigyan mo lang sila ng magandang advice para ma-realize nila na hindi galit si mama, so hindi natin kailangan magrebelde. So, ang na-miss ko sa kanila, yun nga, yung nag-uusap kami like a best friend. Yan, ganyan kami, kahit si Bogs. Kaya mas swerte ako sa anak ko. Kahit wala nagbabantay, bahala sila sa buhay na, malalaki na yan sila. Alam na nila yung tama at mali. Yun lang naman na-miss ko yung mag-bonding kaming mag-iina. Pero, yun. So, need to sacrifice para mabigay ko ang lahat ng gusto nila. At, bilang isang magulang, syempre, yun naman din talaga ang gusto yung makatapos ng pag-aaral. Yun ang na-miss ko talaga sa amin, yung bonding namin, mag-usap kami mag-iina. I hope na si God na ang bahala sa inyo. And, the last one, at the least, I have gift for you, May. This one, gold necklace and diamond rounding the red stone. And hindi ko alam kung ano yung red stone, may tinatawag sila, iba kasing salita kaya hindi ko naintindihan. Basta ang importante, diamond siya. Kung ilang taon ka na ngayon, yan yung bilang ng diamond na nakalagay dyan. So, 18 diamond ang nakalagay dyan. At sana nagustuhan mo ang aking regalo. At ito ang kanyang certificate na sa katunayan siya ay real diamond. Yo. Yan. Yan ang certificate niya. So, sana nagustuhan mo ang regalo ni Mama. At ingatan mo ito dahil alam mo na, sana masaya ka sa iyong karawan at sabay-sabay tayo magpasalamat kay Lord na natapos ang iyong birthday na masaya, maayos at walang problema. Lord, thank you for everything. You guide and you protect to all people.